It's a beautiful morning, everyone. Online viewers, today is November 9 of 2024 at sa umagang ito tayo ay pauwi po ng Bicol. Kasalukuyan po tayong nasa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 para sa biyaheng Daraga-Legazpi. So sa puntong ito, online viewers, ako ay nasa loob na ng Terminal 3 patungong domestic flight. Diyan po yan sa Cebu Pacific. So, kinukunan ko ng video ang Terminal 3, Cebu Pacific bound to Daraga-Legazpi. So, kung kayo ay pupunta ng Bicol, ay sigurado ako na mag-enjoy kayo sa Bicol region kasi yan po ay isa sa may pinakamagandang pasyalan. Diyan po yan sa Bicol region. So, sa mga oras na to, since may oras pa naman ako para magliwaliw, kaya nag-video muna ako just to capture the memories, no? So yan, nasa baggage check-in. Since wala akong baggage during the time, dumiretso na ako sa boarding gate. So sa puntong yan, kami ay papasok na ng eroplano. Still video pa din tayo para naman meron tayong memories sa pag-uwi ng Bicol. So nga pala, ito ay pangatlong uwi ko ng Bicol, sakay ng Cebu Pacific, biyaheng Daraga-Legazpi. So sa puntong ito, magbibigay ng instruction ang ating mahal na cabin crew. Yan si Madam. Pakinggan muna natin. Medyo mahaba ang instruction or demonstration ng ating mga cabin crew. Kaya naman, pwede natin itong skip, no? Pero, for the benefit of our dear online viewers, tapusin na lang natin para at least naman meron namang, substance yung ating vlog for today's video. So habang si ate nagbibigay ng instruction or nagde-demo kung paano magiging ligtas ang ating mga pasahero, dyan po yan sa Cebu Pacific. I-share ko lang ang biyahe pong Bicol from Manila. That's only 45 minutes. Now 45 minutes lang yan itatagal. So hindi po talaga iinit ang inyong puwet. Hindi sasakit ang inyong mga balakang, mga kasukasuhan sa sobrang haba ng biyahe. Kasi kung tayo magbabas, that's gonna take like 9 hours to 12 hours depending on the traffic situation. Depende rin sa lagay ng panahon. So medyo may kahabaan talaga. Pero still, enjoy din naman tayo magbus kasi na-enjoy natin yung road trip. Pero kung ang habol natin ay oras, kailangan na natin ma-maximize yung bakasyon natin sa Bicol, mas maganda na mag-aeroplano na lang because yung rest day mo, doon mo na i-spend sa Bicol region. So, that's the beauty of utilizing air transportation. At isa na dyan ang Cebu Pacific. So, sa mga oras na to, preparing na for take-off. So, medyo pinapainit na yung Airbus para sa napipintong pag-alis or pag-take off ng Cebu Pacific bound to Daraga-Legazpi. At sa mga oras na to, yan nga nagpapaikot na or pinoposisyon na sa take-off area yung ating nasakyang Cebu Pacific Airbus. At after nyan, maya-maya magte-take off na po ang Cebu Pacific. So, sa pag-take off, talaga namang makikita mong prepared yung eroplano para mapanatiling ligtas yung biyahe ng mga pasahero. So, ang kagandahan ng pagsakay ng Airbus, bago tayo magpatuloy, yan po bumibilis na kasi sinyalis siya na pa-take off na ang eroplano. So, mga lang naman yan, mga 5 minutes na paandar. At yan na nga, malapit nang mag-take off ang eroplano. There you go. So yan, papunta na kami ng taas niyan. Kitang-kita na ang kalawakan ng buong Metro Manila.
At yan, mapapansin ninyo, kitang-kita ang building, ang dagat. Lahat kitang-kita na kasi nasa Himpapawid ka na. So again, babiyahe or mananatili kaming nasa Himpapawid. That's gonna be 25 kilometer. I don't know if it's kilometer. That's 25 miles away from the ground. So yun yung pong layo from the ground. So, ako, isa ko sa mga taong merong fear of height. Pero, unti-unti ko siya nang overcome. Kasi nung sumasakay tayo ng aeroplano, lagi tayo nasa window seat. So, kitang-kita natin yung labas. So, kaya naman, nakaka-enjoy naman talaga. At eto na yung nasa tuktok na kung saan wala ka nang mararamdaman, hindi mo na nararamdaman na ikaw pala gumagalaw. No, kitang-kita ang sea of clouds. Talaga namang maa-appreciate mo yung kagandahan ng Himpapawid at ng kalawakan. So, eto naman yan. Nasa kaligitnaan na kami ng biyahe. So, that was around 10:50, I believe, or 10:40. Kasi ang alis namin ng Manila, that's around 8:50. So, dumating kami ng Bicol around 9:45. So, mga ganon. Something to that effect. So, tingnan nyo naman, talaga namang nakaka-enjoy at kitang-kita mo ang kalawakan ng Himpapawid. So, during that day, katatapos lang ng Bagyong Christine, kung kaya naman maya-maya, as we go along, makikita nyo, you are about to witness yung gaano kakapal na ulap, gaano ka itim na ulap ang aming masasalubong dahil nga yan katatapos lang ng Bagyong Christine. So, masasalubong natin ang sobrang kapal na ulap, sobrang itim, at doon natin mararamdaman yung shaky movement ng eroplano kasi naman talaga sobrang kapal, as in wala ka nang nakikita. So, ganun pala yung experience niya, no? So, lang siya, madilim lang siya, wala kang nakikita, shaky yung movement ng eroplano. For some reason, I don't know kung bakit shaky. Kasi kung titingnan mo sa labas, para lang siyang usok. Pero I don't know kung bakit nagiging shaky yung movement ng eroplano. At yung makapal na ulap na yon, that was between Quezon Province and then Bicol Region, I believe. Hindi ko, basta approaching na siya ng Bicol Region. So, nung papalapag na kami ng eroplano, so of course, palapit na ng palapit sa ground. So, doon na naman natin na-appreciate yung kagandahan ng Bicol Region. That's the reason why palagi talaga tayong bumabalik ng Bicol kasi nandoon talaga yung heart and soul. Kung saan ka lumaki, saan ka ipinanganak, doon pa rin talaga babalik yung puso mo kasi nandoon yung mga memories mo during your childhood. So sa video ito, dito na natin ma-experience yung sobrang kapal ng ulap, shaky movement ng eroplano because eto yung area na talaga namang sobrang kapal ng ulap. Pero during that day, hindi naman maulan si Bicol. Sa taas lang talaga medyo merong kapal na ng ulap. So, kung nakikita nyo na yan, palapit na kami na yan sa ground. So, during that time, kitang-kita natin yung ilog, yung kabundukan. That's already within the vicinity of Bicol Region. So, malapit na kami yan sa Bicol Region. Or, we were at the vicinity of Bicol Region already. No? So yan. At sa mga puntong ito, binabaybay na natin ang kahabaan. Kalye, nagmukhang kalye. Yan. So, nasa vicinity na kami niya ng Bicol Region. So, maya-maya lalapag na po ang eroplano ng Cebu Pacific bound to Daraga, Legazpi. At yan, eto na yon. Ayan. Eto na yung sinasabi kong sobrang kapal, sobrang itim, at nag-shaky yung movement ng eroplano. And during that day, during that time, hindi naman ako natakot. In fact, na-excite pa din ako kasi sabi ko, paano ba, ano ba yung experience kapag sinasalubong mo yung
Sobrang kapal na ulap. So, ganun pala. Medyo maalog pala yung movement ng eroplano. Para kang, ang pakiramdam para kang dumaraan sa rough road kung sa kalsada, no? Tapos yan yung sobrang kapal na ulap na sinasabi ko sa inyo kanina. So, yun yung experience. It was a good experience. Sa Cebu Pacific, medyo organized naman sila. At mararamdaman mong safe ang biyahe kasi nire-ready nila lahat ng dapat na kailangan. Kompleto ang announcement, kompleto ang service, merong snacks, merong nag-a-assist, meron lahat. Kaya ma-enjoy mo talaga ang serbisyo ng Cebu Pacific. So ayan, palapit na ang aming nasa kayang eroplano, ang Airbus po ng Cebu Pacific. So ayan, palapit na kami sa ground at maya-maya lalapag na po ang Cebu Pacific bound to Daraga Legazpi. At pagdating natin ng Legazpi, i-enjoy natin yung SM Legazpi. Although maliit lang naman pala ang SM Legazpi, pero inikot ko pa rin siya kasi gusto kong makita ano ba ang nasa loob, ano ba yung mga establishment, yung mga businesses na nasa loob. So far, para na talaga siyang para na din siyang Manila. Meron ng lahat na nasa Manila makikita mo na sa Legazpi, kaya hindi na natin kailangang pumunta ng Maynila para ma-experience yung na-experience natin dito sa Metro Manila. Kasi meron na din naman sa Legazpi, sa mga probinsya. In fact, sa Naga City meron na ring Landers, malapit sa may McDonald's. At malapit din siya sa may terminal ng Naga City. So marami na. So sana ang wish na lang natin sa kung sino man ang magpapatupad ng dapat alisin na yung provincial rate, kasi yung mga tao na namumuhay naman ng parehas, maging probinsya man yan or nasa NCR or nasa Metro Manila, parehas lang naman yung mga presyo ng bilihin. So ang pinagkaiba lang naman is the way of living, and then yung mga bilihin parehas lang din naman. So it doesn't make sense, no? So sana kung sino man ang magiging president soon or sa current administration or the future administration, sana maipatupad na ng mga legislators yung walang provincial rate. Dapat pare-parehas na, no? Para at least hindi na tayo nagsisiksikan dito sa Metro Manila. Hindi na dapat nagkakahiwa-hiwalay, hindi na dapat na-abandon yung lugar na kung saan doon tayo lumaki. Something to that effect, no? Sana dumating yung time na ganon. Anyhow, ang dami natin sinasabi ang topic lang naman sa video ito yung travel. From Metro Manila, travel na papuntang Daraga Legazpi. Ibalik natin ang video sa travel. So, mga kapamilya at online viewers, eto na nga po. Palapag na po tayo sa paliparan ng Bicol International Airport. As what I've mentioned earlier, in just a few minutes, we are about to land at the Bicol International Airport. Dito po yan sa Daraga, Albay. So, before ang airport natin ay nasa Legazpi, ngayon, just a few years ago, inilipat na po yan sa Daraga, Albay. At eto na nga, pinangalanang Bicol International Airport. So far, maganda naman yung airport, no? Malawak at talaga namang ma-enjoy mo yung travel, no? So eto na, nakalapag na ang ating nasakyang Airbus Cebu Pacific bound to Daraga Legazpi, at maya-maya in just a few minutes we are about to exit. Lalabas na po tayo ng eroplano at ayan, antay natin tumigil. There you go. Eto na, magpapaalam na kami kay Cebu Pacific. Palabas na po kami niyan ng eroplano, at eto na po ang sinasabi ko sa inyo, Bicol International Airport. There you go.
So, pababa na ako niya ng ground floor para maghanap ng masasakyan. Welcome to Daraga Alpay. So, yan. Okay. So, sa mga puntong ito, online viewers, ako po ay papunta na po ng Legazpi City, galing po sa airport. At from there, mag-i-stay muna tayo sa Legazpi City in just one night para naman ma-enjoy natin yung stay natin dito sa Legazpi. So, papunta kami or ako sa Ballroom Hotel kung saan tayo ay mag-i-stay ng one night kasi alam mo kung the only reason why I stayed for one night dyan sa Legazpi City because right after ng shift ko, nag-out ako ng 5 a.m. Ang flight ko ay 8 a.m. Mismong pagkalabas ko ng work, diretso na ako ng airport. Doon na ako sa SM Legazpi, nag-breakfast. Literally walang tulog kasi kaka-out ko lang sa work. That's the reason why nag-stay muna ako sa Legazpi para mag-recharge, mag-gain ng energy, makapagpahinga. And at the same time, pinapunta ko yung aking friend para samahan ako dyan sa Legazpi. Tapos naglakad-lakad kami, pumunta kami ng Ayala Malls, ng SM Legazpi para ma-enjoy natin yung lugar. Kasi lugar natin yan Bicol region yan So nandiyan yung puso natin. So for sure, at eto pa, ang maganda yung nastayan kong Ballroom Hotel nagustuhan ko yung service. Sobrang linis. And friendly ko na din yung receptionist doon kasi chinika-chika ko. Alam niyo naman ako for the chika. So eto na yung point na papunta na ako ng nasa shuttle pa din ako niyan from the airport. So, hinahabaan ko lang yung video kasi kailangan ko ng 12 minutes, 8 minutes para naman ma-monetize tayo. So, eto na nga, nandito na tayo sa Ballroom Hotel. Enjoy stay at the Ballroom Hotel here in Legazpi City. Maraming salamat.